Samantala, bago ang pananalasa ng Bagyong Juan, una nang pinadapa ng Bagyong Tino ang Cebu. Do'y personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tiyakin sa mga mamamayan na hindi sila iiwanan ng pamahalaan. Si JB Pedregosa, una sa balita. Mga tahanang pinagsikapang itayo, mga pangarap na unti-unting tinutupad. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng ito'y biglang nawala. Ang mga pinaghirapan, inanod ng baha. Bagamat nakaalis na itong si Bagyong Tino sa bansa, pero ang iniwan nitong pinsala ay isang bangungot na habang buhay na dadalhin ng mga apektadong pamilya. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga apektadong lugar sa probinsya ng Cebu para personal na alamin ang kalagayan ng mga residente at masigurong nahahatid ang tulong at suportang nararapat para sa kanila. Isang barangay Kutkot sa Liloan, Cebu, sa lubhang napuruhan ng Bagyong Tino. Bakas pa sa lugar ang dilubyong iniwan ng bagyo. Mga bahay na winasak ng baha, mga sasakyan at ari-ariang nasira. Pero ang pinakamasaklap, ang mga buhay na nawala. Hindi na maitago ni Jovito Manatad ang kanyang luha habang inaalala ang kalunos-lunos na sinapit bunsod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Anya, biglaan ang pagtaas ng tubig dahilan para tangayin maraming residente sa lugar. Akong kauban nga mamana ay sapa tulo mi kabuok, mamana ay sapa dagat. Akong jagni nga mamangon ta kaya atong mga kauban sa rasasod. Kerten ta luya. Nga aksyon na taw sila. Yawan mga bata, mga dagko. Wa na gyud kami katabang dito. Katabang nga taon dito, hapit mga matay, kapil ka mga matay. Daghan ka mga tabangan, lukoy sanan. Isa naman si Noel Mendoza sa mga nakaligtas at agad na nakalikas sa lugar. Ayon sa kanya, sa ilang taong paninirahan sa barangay, ito ang unang beses na naranasan nila ang ganito kalakas na bagyo. Pagka alas 5 yun punto yun, kato, kalit na dugsuan ka ng tubig, kusog kayo. Itong pa, ang primero itong pa na mga gapnot, ano ba? Ako nag-speak na, makuha sa mo, bantay mo ko sa mga gamit. Karoon pagkatotod, ito na mga balay dia, dagan may mga balay dia, bilang kay 20 kapin. Nanganod, pero wala ko kakita sa mga silingan uban, itong mga nangamatay. Ang ako natanong, ako ito mga sin, kahoy, ako na ako diha, tagahawak na ay tagadughan na. Ani ka kusog, karon pag iko nakasuway na, kadagay bagyo na miagi, karon pag ipasuway na ingani ka kusog. Hindi rin nakaligtas sa pananalasa ng Bagyong Tino ang barangay Bakayan sa Cebu City kung saan ilang mga kabahayan ang na-wash out at mga sasakyang pinagpatong-patong ng baha. Bakas pa sa mga sinampay na damit ni Mariprim ang taas ng baha na dala ng bagyo sa lugar. Bagamat nakalikas agad, hindi pa rin niya maiwasang manghinayang sa mga gamit na kanilang napundar, lalo na't kakasimula pa lamang nilang bumukod bilang pamilya. Wala akong masabi. Talagang nakakalungkot na yun, yung asawa ko na nasa labas ibang bansa nagtatrabaho, wala rin siya, hindi siya nakaimik. Parang, parang ano na lang, wala na tayong magagawa. Buti na lang buhay kami. Kasi kung nandito kami nung bagyo na talaga na nagbaha na, ewan ko, baka damay kami doon sa mga nalunod. Hindi gaya ni Marie, walang kahit anong nasalba si Boy. Maging ang kanyang bahay, nasira at tinangay ng baha. Pagkatumba sa kawayan, diya sa tapad sa Moa, wala pa to. Pagtumba niya, ragasa na dayon, mo to dayon mga siguro mga 15 minutos. Saka na siya, mga taga diri na kami ni Missy sa mga bata na sa babaw. Tulo kami kabalhin, primero diri, dasun dira, dasun harvest, sunod sa kapilya ni Boy Minyusa. Pagbalik na mo, na ang tubig, taga diri na. Wa pa'y 15 minutos ha. Ilang sugat din ang natamo ni Boy habang sila ay lumilikas. Mabuti na lamang at nabigyan ito ng paunang lunas. Bagamat tinangay ng baha ang mga ari-arian ng marami nating mga kababayan, nananatili pa rin ang kanilang pag-asa na sila'y makakaahon at magkakaroon ng bagong simula. Panahon pa ta makabangon ay. May panahon pa makabangon. Basta mawala lang ng kumpiyansa, sigurado makabangon. Di lang wala kay tapol-tapol, kugi lang, sige lang. Paningkamot. Okay ra gyapon. Sa muling pagbangon ng mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Tino, kasama ang pamahalaan sa pagtitiyak na nabibigay ang kanilang mga pangangailangan,
dahil hindi lang sapat ang lakas at tibay ng loob para sila'y makaahon. Kailangan ang suporta mula sa gobyerno ay kanilang naaabot. Mula dito sa Cebu City, JB Piedragosa, Congress TV.